Pwede 24 hours. Oh. So, ayun na nga, pagbukas pa lang ng tindahan ay makipagmarites ka na kaagad. Charis lang. For today's video ay ipapasilip ko sa inyo ang a day in my life ko bilang sari-sari store owner at mag-share din ako sa inyo ng tips kung paano maiwasan na hindi tayo ma-scam ng mga scammers na yan. Alam nyo ba, kaliwat ka ng post about sa mga nabiktima nating kasari ang nakikita ko at ang sakit nun sa dibdib. Hindi lang yon, yung pictures ko ay nagkalat sa iba't ibang groups at may ibang captions na din. So, ginagawa akong model ng mga scammers. So, yung video na to ay para awareness, para alam nyo kung anong dapat nyong gawin at wala na akong makita sana na mga kapwa ko kasari na nalulungkot dahil na-scam sila. Kaya naman, nandito ako at ang Happy Noy na magbibigay sa inyo ng practical tips para maiwasan ito. Ang Happy Noy guys ay katuwang ng mga sari-sari store owners na kagaya ko rin. So, ayun na nga, no? Bukod sa pakikipagmarites sa mga suki nating customers, naka-close na talaga natin ay nagpupunas-punas muna ako ng alikabok. Dahil sa tindahan ko, tapat kami ng court, kaya sobrang maalikabok talaga. At the same time, multitasking na yan, paglilinis, pagdi-display kung may kailangan i-display, at syempre, pagtitinda na din. Kailangan kapag meron kang hindi pa na-display na mga napamili mo, i-display mo na yan kaagad. Unang-una, para ma-check mo kung tama ba yung mga dumating sa'yo. Pangalawa, may mga customers tayo na hindi na magtatanong. Titingnan na lang nila kung may display ka ba nung hinahanap nila. At pag wala yung display na hinahanap nila, aalis na lang kaagad yan. Paano kapag nandun pa pala sa box, hindi mo pa na-display? So, hanggat maaari mag-display at ugaliin na gawin yung FIFO. Ito yung first in, first out para hindi tayo ma-expirean. Pagkatapos niyan, kailangan syempre kumain tayo. Kasi bilang tendera, sabi ko nga kanina, multitasking. Tayo din kasi ang CEO ng sarili nating negosyo. Kahit ba na tindahan lang yan, all around yan. Kailangan busog tayo, may presence of mind. Dahil ang mga scammers ay nandyan lang yan nagmamatsyag. Lalo na kapag mag-isa ka lang sa tindahan mo. Kadalasan dalawa yan sila dahil kailangan may second voice. Eto, tandaan nyo, lagi yan sasabay sa maraming customers. Kunyari, mamadaliin ka. Para sa peking pera, bibili yan ng napakarami. At the end, meron silang ibabalik. At lilituhin ka na nila sa pagpapalit-palit ng mga items na ibabalik sa'yo or kukunin. So, medyo lilituhin ka nila. Kaya, ingat pagdating sa ganyang modus. Para naman sa cash in at cash out, ay mag-ingat din po kayo dahil napakadami ng modus na ganyan. Pag po magpa-cash in ang customers mo, make sure na hawak mo muna yung pera bago mo isi-send. At syempre, tignan mo, i-check mo kung tunay ba ito or fake dahil baka mapeke ka naman. Wag na wag mag-send hanggat wala ka pang hawak na pera. So hanggang dyan na lang muna ang ma-share ko sa inyo. Pero kung nabitin ka sa tips ko at gusto mo pa ng more tips at may pa-bonus pang training sa negosyo, katulad na lang sa pag-iwas ng ma-scam, meron tayo niyan sa Happy Noy. Pag-join lang kayo, i-click nyo lang ang link na nasa captions at huwag kayo mag-alala dahil nandun ako. Member na rin ako ng Happy Noy. Magkikita-kita tayo sa group at sa Happy Noy Negosyante Club.